Hello mga katek! Welcome back ulit mga ka-WJT. May gagawin tayong isang ABS-CBN na TV Plus. Ang issue nito, wala daw video. Okay, pero good yung power supply niya. Yan. Meron siyang indicator light na may power, pero wala siyang video. Tapos tingnan natin yung kanyang indicator light. Okay? Check natin. On natin. Okay. Yan, wala siyang video. Yan o, nag-green siya. O, tapos napupula, nag-green. Yan yung naging issue niya. Nagbi-blink yung indicator light. Okay. Kaya natin antenna. Baka sa antenna lang. Yan. Nagbi-blink pa rin eh. Oh. Kaya susubukan natin i-repair, no? Kung paano natin masusolusyonan yung ganitong problema. Dahil walang video to, dahil okay naman yung kanyang power supply, focus tayo sa video nito. Pero tanggalin ko muna yung RCA nito para mas maintindihan ng mga mas nakakarami. Yan, check natin to. Dito sa pula, dilaw, tsaka sa puti. Okay, kuha tayo tester muna para makita nyo. Ngayon, check natin tong audio video, no? Yan, panoorin nyo ng buo to dahil magkakaroon kayo ng idea kung paano natin i-repair sa pinakamadaling paraan. Lalo-lalo na din sa mga nagsisimula. Para may idea kayo kung paano natin i-repair to sa madaling paraan. Okay, nakabaser tayo. Yan. Pwede rin naman yun sa times 1, no? O times 10 kung wala kayong baser. Ngayon, tingnan natin muna kung good tong ating RCA. Dahil wala siyang video eh. Yan. Okay siya. Okay naman yung ating video, no? Yan yun. Yan yung contact. Yan. I-step by step muna natin. Ito yung sa audio. Yan yung pangatlo. Okay. Yan. Tingnan natin kung may contact din muna. Okay? Ito yung kulay red. Yan. Yung pangalawang contact. Yan. Dapat may buzzer din to. Yan yung audio. Okay? Ibig sabihin yung RCA natin ay okay. Bago tayo gumalaw muna ng ating mismong unit. Tinuturo ko lang muna sa mga nagsisimula kasi maraming hindi pa rin nakakaalam sa mga ganyan. Okay, dito tayo may problema sa ating ABS-CBN. No? Ngayon, ganito gagawin natin dyan. Saksakulin natin sa mismong audio-video. Dahil okay yung RCA natin, yan, naka-buzzer tayo. Yan, walang tunog, di ba? Wala rin. Dito sa video, yan, no? Ibig sabihin, may shorted yung ating audio-video. Narinig nyo? Okay, ibig sabihin, dito tayo may problema. Okay? Tingnan nyo yung ating audio-video, ha? Hindi naman shorted. Pagka chinecheck natin yung ground dito, tsaka dun sa mismong input. Yan. Chinecheck lang natin para dun sa mga nagsisimula ay matuto, no? Ngayon, saksakulin natin. Dahil may problema yung ating dilaw, yan, dito tayo may problema, di ba? Yan, dyan tayo may shorted. Pagka wala ka naman buzzer, R times 1 or R times 10 ay uubra. Pag mababa ang resistance, ibig sabihin may problema siya. Pagka naka R times 1 or R times 10, dapat wala siyang palong ganito.
Yan, masyadong mababa ang kanyang resistance. Hindi naman siya shorted pero may resistance. Ibig sabihin yan, hindi dapat ganon. Okay? Yan, miski balik rin natin, ay may palo. Dapat walang palo yan. Dahil may problema yung ating ABS-CBN TV Plus, okay, dito tayo po-focus. Dahil nandito problema. Ngayon, bubuksan natin to. Meron dalawang screw to sa likod, pero nandito sa loob ng goma. Tanggalin natin yan. Tapos, kuha tayo ng Phillips screw para matanggal. Yan, dalawang screw yan. Okay, pagka natanggal natin yan, hatakin lang natin to. Yan. Unang step, checkin natin kung may nasunog na parts. Yan, kung mapapansin nyo, wala namang siyang nasunog. Okay, dahil walang nasunog na parts dito, ang i-check natin dyan, dun sa audio-video. Ngayon, ituturo ko muna sa inyo kung saan ang audio-video nito. Okay, itong nasa unang terminal na to, yan yung ating ground, yan yung audio, yung nasa dulong parte ay video. Okay, check natin para makita nyo. Okay, ito yung ground natin, dito natin kukonect, tapos dito sa may video. Okay, ay sorry, hindi kita Okay, para mas maintindihan. Okay, itong point natin, no, dito tayo nag-connect sa ground. Tapos, ito yung ground natin. Yan, may shorted talaga yan pagka kinonect natin dito sa ground. Ito yung unang pin, yan yung ground. Yung pangalawa at saka pangatlo, yan yung ating audio. Yung dulo nito, ito yung video natin. Dito tayo nagka-problema doon sa video. Yan. Okay? Yan, may shorted, ibig sabihin. Dapat walang shorted yon, hindi tutunog. Kahit na balik rin natin yan, dapat walang tunog. Pero may tunog to eh. Oh. Ibig sabihin na may problema to. Dahil may shorted dito sa video natin, ano nga ba ang unang step na gagawin natin dito? Kung saan tayo magsisimula mag-repair. Tingnan natin muna yung loob nito. Tanggalin lang natin yung screw dito. Tingnan natin kung may nasunog dito sa loob. Yan, angat lang natin. Yan. Yan, malinis siya. Wala namang nasunog dito sa likod niya. O walang naputol. Yan, dahil may shorted yung video natin, i-check natin tong parts na to. Ayan, sa tingin ko, diode. Okay? Yan ah. May isang parts dyan na nakakonect dito sa video. Na nakakonect sa ground. Yan yung susunod nating i-check. Para malaman natin kung yung parts lang na yun yung na-shorted or na ka-problema. Okay, dapat walang buzzer yan. Okay, itong diode na to, yan, check natin. Okay, shorted oh. Ito munang parts na to ang i-check natin. Kasi itong parts na to, papunta yan ng video dito sa loob ng IC. Okay, papasok yan dyan. Papunta dito sa IC. Bago tayo gumalaw dito sa IC, yung parts lang muna ang ating i-check. Sa mga nagsisimula, ang unang nating gagawin, kakalasin natin yung parts na nakita nating may shorted. Lagyan natin ng soldering flux.
yung parts na kakalasin natin para hindi masira yung board. Kasi ito medyo maseselan to eh. Yan. Bago natin i-hot air. Kung wala kayong hot air, pwede naman soldering iron. Okay, sa pagtatanggal ng pyesa, ingat kayo. Baka may makasamang ibang parts. Dapat yung mismong parts lang na ating kinakalas yung makalas natin. Yan. Ito yung kinalas natin pyesa. Sobra liit. Yan, nakakalas natin yung parts. Ngayon, check natin kung may shorted pa yung video. Check natin. Pagka mayroon pa rin shorted, ibig sabihin, yun tayo po-focus sa IC. Pero pag wala na, ibig sabihin yung lang na parts na yun ang may problema. Okay, pasensya na, medyo maliwanag kasi dito. Okay. Yun, wala nang shorted. Ibig sabihin yung parts lang na yun yung nagka-problema. Dahil nawala yung shorted, tingnan natin dito. Kung nawala din dito sa RCA. Kanina may shorted, di ba? Oh, wala na siya. Yan, nawala. Okay. Yan, na-detect natin kung ano ang naging problema. Yung diode. Yan, testing uli natin, no? Kung shorted siya. Yan, buzzer tayo. Shorted siya. Pagka binaliktad natin, ay shorted din. Okay, ibig sabihin talaga may problema tong diode na to. Napakaliit lang niya, oh. Ito. Yan. Kahit na wala yan, uubra naman yan. Pwede nating ma-check kahit na hindi tayo maglagay ng parts na yan. Kakabit ko lang yung audio video. Okay. Tapos kabit ko yung power supply. Tsaka yung antenna. Okay, tapos lang natin sa monitor. Yung ginawa natin dito, inalis natin yung diode dito. Ngayon, kahit wala naman yan, uubra naman. Check natin. Nagka-display na siya. Yung tinanggal natin yung diode. Yan, kung baguhan pa lang kayo sa aking YouTube channel, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin yung notification bell button. Thank you kayo sa ating video. Maraming salamat po.